So sa isang halaman, lahat maliban dun sa pinakagitna na dahon. Opo. Lahat ubos-ubos po yan. So pwede mo rin palang area Opo. ang pag-harvest. Opo. Para everyday pwedeng may harvest Halimbawa, puno na yung bilaran mo. O di, hinto mo yung harvest. Patas kaya mag-umpisa ka ng harvest 12 days para pag nung 15 days may 3 araw kang nag-harvest. So ito naman yung mga nakapak na at ready for delivery. Karamihan dito ay export. US, Europe, at saka mga komisari sa Metro Manila. Ganda, no? Parang may ano na siya per plastic. 500 grams po. Ilang grams po yun? 500. 500, isang ganon. 500 grams. Ang ganda ng negosyo nyo. Ano po yan? Hindi po yan vacuum. Pero pag vacuum, ganito po. Ito yung vacuum. Ito yung natikman. Ito yung binigay sa akin ni ma'am, yung vacuum. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works. As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Branda nila. Ito yung ube. Ube powder. Ito po yung namin. Ito, yung komisari sa Manila. 500 grams. Namaya po dun sa packaging. For delivery yun sa, sa Friday. Malamig dito Lalo pag gabi po, maganda yung ihip ng hangin, yung lakas. Ganda ng... Ganda. Lumang bote ho ba yan? Sira na po yung jar. Lagyan ng juice. Yan yung coco coir. Para ma-mulch yung lupa at hindi tumubo yung dahon ng damo. Ito po, yan, ka-apply lang namin ng ng chicken manure. Ito. Opo. Lalagyan po ulit namin ng yung sa Sir, ang gabi ba ayaw niya ng acidic? Ayaw niya po. Ayaw niya. Pero naman po, tumutubo pa rin, kaya lang yung niya, yung maliliit na. Doon po sa dulo, yan, may bagong tanim doon. Dagdag, 1 hektarya din yun. Natataniman pa lang kalahati. Ilang buwan ba bago 45 days po.
Pagkatanim? Pagkatanim mo, pag-antay ka ng 45 days. Pwede ka na mag-harvest ng pruning dahon? na yon. Pruning na. Pruning. Pagkatapos, after pruning, antay ka ng 15 days. Yung tuloy-tuloy na yon, year-round. Hanggang hindi... Every 15 days, 15 days, Opo, 15 days, hanggat, all year round. Oo, kaya nasa 22 times kang ano. Eh noon, hindi mangyari dahil walang dryer. Siyempre, pag maulan, hindi makapag ano. O doon kaya hindi ano, kaya halos ayaw mag-venture nung ibang farmer na kahit lugi na sa palay, mag-convert sa ano, mag-venture sa taro. Paano kasi halimbawa, 15 days na, patapos maulan, hindi ka makaka-harvest. O di masisira ngayon yung dahon. Pag after 15 days po kasi hindi mo na harvest, nagkakaroon na ng ano, ng spottish yung ano, spot yung mga dahon. So kailangan talaga part ng management i-harvest mo after 15 days para hindi masira yung dahon. Ang problema, kung walang dryer, masisira rin yung dahon kasi hindi madadry. Hindi madadry during tag-ulan. Halimbawa nag-harvest ka ngayon, eh bukas walang ano, hindi uminit. Wala, reject po yung ano mo. Reject yung dahon mo. Ang lalim po ng ano dito. Ang lalim ng level ng tubig dito. Kaya yung irrigation po namin nakabaon yung pump. Opo. Dapat pala sir may solar ka. Yan. Para tuloy-tuloy lang yung tubig. No? Opo, pero masyado pong malalim yung ano dito. Pero kaya. Hindi kaya yung source ng tubig. Ito nga po, pump na yung gamit namin, ibinaon namin. O yan po. O. Nasa 10 feet yan, nakabaon yung ano yung pump. Ito, nag-harvest na si kuya. Anong hindi ko maintindihan yung sinabi mong after 45 days from planting, pruning? Opo. Anong ibig sabihin nun? Tatanggalin po yung lahat ng dahon. Tanggalin totally? Oo. Para lumaki siya. Sa sunod na ano niyan, sa sunod na harvest, malalaki na po yung dahon niyan. Yun na yun ang i-harvest yun. niyan. Pero yung After unang ano, 15 yung days. na-prune mo, pwede na po i-process. Pwede pa rin. Opo. Ida-dry na po yun. Ang difference, talagang tatanggalin mo lang lahat. Opo. Yung first 45 Bubunutin days. mo lahat. Okay. Yan po, permanente dito, araw-araw. Ano po management nun? Bukod dun sa, di ba, first 45 days, pruning ka. Opo. Then every 15 days, you harvest. Opo. Part of management. Ano pa po? Yan po, weeding. Weeding. Oo. Pagkatapos, yan, pag halimbawa, after for harvest, nakita mong medyo gusto mong lumiliit yung dahon, kaya kulang yung sustansya, ay ano mo, broadcast ka. Ano po, urea? Oo, urea. So yun. Pero pag dito, ano yung ginagamit namin? Vermicast? O vermicast. Pero medyo medyo mabagal yung ano. Mabagal agad. Organic kasi. Opo. So ang primary need ng taro is nitrogen. Opo, dahil sa ano siya, sa dahon. Oo. So bagay dito ang Greenland, bagay dito ang Amo, bagay din dito ang Bio-N. Na-feature mo. Ay, bigyan kita ng ano, badalang kita ng dolomite. I-test mo lang kasi kahit portion lang siguro sir, para matest mo lang, pang neutralize ng acidity ng soil. Hulog ka. At saka padalan din kita ng Bio-N. Nung isang araw, may pumunta dito. Full jar naman yung ano. Sabi ko, para ka kung hindi tugma sa ano namin sa crops namin. Dahil, di ba, mag-spray ka, di ba, dahon yung ano. Kung mag-spray ka isang dahon pa lang, paano yung 3 dahon? Hindi abutin. Pag malapit naman, kung epekto yung mga 1 week, hindi na rin. Na-harvest na din agad. Oo. Sila po mag-asawa, permanent namin dito. Tagal na sila, nasa 4 years na yata. 4 years na sila. Bakit mas malalaki yung dahon dito sa malilim? Palagi pong may tubig. Medyo mababa, palaging basa. Hello po. Eto na. Ganito palang harvesting. Sila doy po. Si Tisi, mag-asawa sila. So sa isang halaman, lahat
Lahat po. Maliban dun sa pinakagitna na dahon. Opo. Lahat ubos-ubos po yan. O, kaya ito pong part na to, mapapansin nyo, basa lagi. Kaya malaki yung malaki yung gabi. So, wala kang... So, pwede mo rin palang area Opo. ang pag-harvest. Opo. Para everyday pwedeng may Opo. harvest Halimbawa, puno na yung bilaran mo. O di, hinto mo yung harvest. Patas kaya mag-umpisa ka ng harvest 12 days para pag nung 15 days may 3 araw kang nag-harvest. O kaya, halimbawa, hindi naman po ito sabay-sabay eh. Halimbawa, kaya ito, huli siya. O di, hindi siya sabay-sabay talagang hina-harvest yung buong area. Dami rin. Pag-harvest nila, magano naman sila, magwiwid naman. Patapos, magtatanim. Pag aksidenteng mong natanggal mo lahat yung dahon, walang problema? Wala naman problema. Sa amin, mga Ilocano, pati yung tangkay, kinakain namin. At Pero saka- hindi namin kinakain yung dahon. Yun. At saka ito po, itong takway ang tawag dito. O, takway. Ito Masarap po, yan. Ginano lang to, ginaganyan lang patapos igigisa. Masarap Ilinis lang na Yan. Ito po yung sa Ilocos na inano nyo. O, sa amin naman, hindi pa alam ito na iluto. Pero maganda po itong i-powder. May bayad din ito. Ito pong itong tangkay niya. Problema, 3 days namin pinatayo. Yung natira, ganito lang kalaki. O di, sa processing, lugi ka. Dahil yung price ng dahon, saka yung ganyan, gusto nila parehas. Oh, I see. O, hindi naman tapos magbabalat ka pa. Pero sa amin to, ginugulay namin to ng fresh eh. Opo. Itong tangkay. Opo, sinasama din po yan minsan. Tapos 15 days, madami na naman dahon. Opo. Yung purple, ganito rin dahon din. Alin po? Di ba may gabing purple kayo? Bicol purple yung tawag. Opo, ganyan din po. Kaya lang yung kasi, yung pag na-dry yun, yung kulay niya, medyo hindi green masyado. Ayaw ni buyer niyan. Gusto ni buyer yung green talaga. Although, pag tiningnan mo, puro Parehas brown naman yan eh. Dahil pag yung dahon na dry, na-expose ng ilang araw sa liwanag, po talaga, nagba-brown. Pero pa rin, halos 1 taon yan bago masira. Walang peste. Meron din grasshopper, pero pag gina-harvest, wala na silang matirahan. Oh. Kaya walang yung pest management dito, hindi ganong problema. Kasi before pa siya dumami, Yan, tanggal na-harvest na naman lahat ng dahon. alis na naman. Yan lang po yan, pero hindi naman Pero pag tag-ulan, mabilis. Dapat wag mong paabutin ng 15 Hindi days. naabot ng 15 days. 2 dahon pa lang, dapat mag-harvest ka na. Dahil yung mga nag-umpisa ng magkaroon ng parang ganito. Ganun po, magpapatak-patak ng itim. Yung itim-itim sa Pag hindi mo yan na kahit ma-dry, ganyan pa rin yan. Yan pa rin yan. Ito dalhin natin dito. Yan lang yung pinaka-peste namin. So ito yung kinain ng grasshopper to. Opo. Ito ganun din. Hina-harvest din yan, pero Hinuhulog na. At tatanggalin din niya pero hulog na lang. Pag malambot yung lupa, ibinabaon, inaapakan na lang.
Pero ito naman ano lang to, minor lang to. Opo, wala namang ano. Dahil pag 15 days, wala na naman. Hindi ito kakalat. Hindi naman po. So ito yung mga sakit. Maganda kasi hindi mo kailangan ng insecticide, ng Ay, bawal po pesticide. talaga. Kasi pag hinarvest mo daw, wala nang babahayan nung grasshopper, mawawala na rin sila ulit. Yan po yung ano, ito po yung pag maulan, madaling ano, maganyan. Kaya dapat wala pang 12 days, 2 dahon pa Harvest lang. na. Harvest mo na. Ayan, naubos na yung dahon, no? Kung ano, halimbawa lang ang pag-harvest ay yung buong tangkay, anong mangyayari sa halaman? May bayad din po kami ng ganyan. Kaya lang, mas matrabaho Mas matrabaho. kumpara doon sa... Diyan sa Naga, Oo. ang laki ng demand ng nila, Tangkay. ng tangkay. Kaya lang, araw-araw naman ako pupunta doon. Ihatid ko yung oras, palagi akong late sa trabaho. Tapos, yung magtatali ka pa, Tatali-tali mo pa. Ito ito talbo. po kasi lahat. Hugutin mo lang yung dahon. Saka pag ganyan po, yung mag-cater, yung may mga ilan yung taniman, para may ano naman sila. Yun yung dadala dyan. O, yan lang po yung iniiwan. Ganyan. Mamayang hapon po niyan, ano naman, bukas na ito. Ilang araw pa lang natanim to? Maliliit pa. Ni-repair po ito. Pwede rin i-repair. Instead na mag-land prep ka, i-repair mo. Yung mga laman na nasa kita na, puputulin, patapos Ililipat. ililipat, i-replant ulit. Kaya lang ito wala. Ano siya yung grabe sa init. Kaya ang liliit to. Antay kaming umulan. O patapos magi-green na naman po yan. Unless talagang ang tubig mo talagang daming-dami talaga. Yung ngayong na-harvest ang dadali natin sa Opo, doon sa Arama shredding. process. Opo. Ang gaganda ng bahay nila to. Ano kaya resort? Hindi po, farm din, LSA, katabi namin. Ano naman ang tinuturo nila? Dati po sa corn, pero nandun yung ano na po sila ngayon sa rice. LSA din. Nagtanim na rin sila ng dito rin diadala yung nila, yung produce na gabi. Ano bang ginagawa naman nila dito? Kinukuha na po nila para yung laman makita. Alaman naman. Hindi ko alam kung anong data na yung nila. Ate yung research. Oo. Ano na yan harvest na talaga na tatanggalin na lahat. Ang galing, no? Walang special skill doon sa harvest. Wala po. Bunot na bunot. Mahirap lang po talaga dito yung pagpaprocess, yung yung sa drying. Drying, yan talaga ang challenge. Noon po, lumapit ako sa sa DA. Oh. Sabi ko, yung yung sa dryer, ko-convert yung dating sa palay. Hindi daw nila alam yun Medyo wala pang hindi naman po pwede tumigil kami. Kaya, Nag-develop ka ng sarili mo. opo. Ngayon, Pagpunta ng dahil nakita nila, Yun, na po yan. May na, yung sa, alam ko, may na sila, yung isang coop dyan sa pili. Oh. Yan, ito po i-duplicate. Kami rin ngayon gagayahin ka na nila ngayon. Opo. Kayo po yung kayo yung gagawa nung nung dryer. Ikaw yung naggagawa shredder, sa kanila. kami yung magsusupply. Oh, I see. Basta yung building na paglalagyan, gawa na nila. Anong ida-dry daw nila? Taro din po. Kami rin yung buyer. Kayo rin ang buyer. Opo. Ba't ayaw mong dalhin na lang dito? Gusto rin nilang mag-process ng mag-dry mismo, malapit dun sa kanila. Same din para para makaluwag-luwag din kami.
Okay. Yan, di mo, tinitimbang muna yan. Kung yung bawat plat, ilan yung ma-harvest. Oo. Para monitor din namin. Oh, dito po, dahil galing doon sa farm, diretso na, hindi na ilalagay doon. Pero pag galing doon sa mga farmers ninyo, Yun. at alanganing oras ang dating, Opo, dito muna. Dito muna po yan. Ito po si Ampun. Siya yung dito. Diyan na doon. So, diretso shred na to. Wala nang hugas. Wala na po. Malinis yung dahon. Oops. Paa. Dito lang po yan. Ginawa na rin yan dito. Nakakolaborate kami sa CBSU. May OJT kami dati. Yun yung ginawang thesis. Ayun ang buyer na hindi na-shred. Po. Ayun ang buyer na hindi na-shred. Alin po. Yung pagbuo-buo, ayun ang buyer. Ayaw po. Karamihan kasi dito, yung dati, yung yung cut manual. Aha. Kaya lang pag may isang tonelada, Tagal. baka maghapon, hindi pa rin tapos, hindi ka na pagbilad. O, samantalang ito, wala, 3 minutes lang, isang sako. Tapos po agad dyan. Tingnan natin, sir, yung ano. Ito yung na-shred. Okay. Maganda po, tayo sa cut na. Ngayon, ilalagay natin ulit dito sa drum. Para iakyat doon sa Iaakyat taas. na doon sa taas. Pero pag ganito po, pag nagbilad ka ng naglatag ka ng ganito, ang kulay niyan, iba na. Iba na. Oo. Hindi katulad nung umaga pa lang. Yung madaling umaga pa lang. 7 o'clock. Eh di ba ito may mancha rin to? Opo. Oo. So itong gilid-gilid, itong mancha yan. Oo, yun yung mancha niya. Hindi ho yan dumi. Oo, hindi yan dumi. Kahit yung sa shredder, kahit stainless yan, talaga nagmamantsa. Anyway, for the purposes of demo, pakita lang natin. Okay lang ba, sir? Opo. Kaya lagi maaga ang start ng trabaho. So ganitong oras, Wala, dapat po nakaano na mga 10 tapos Sa taas, na yan. pwede- Wala na lahat yan. Wala na po, oo. Pero kung halimbawa, mga 2 tonelada yung yung dumating dito. Oh. Siyempre yung kalahati na dry na nailatag na. Aha. O yung ngayon, kinabukasan na naman ilalatag. O kaya bukas na ipapasok naman. dito sa dryer. Diretso na sa Oo, dryer. dito sa dryer. Pero pag naglatag ka ng ganito, hindi na yan parang na lang, parang matatanggal na lang yung ibang moisture content pero pangit na yung kulay. Quality. Sayang yung naiwan. Yan na. So, aakyat yan dun sa taas. Pag may load po dito, pag sarado yan, doon siya iikot. Doon sa isang hagdan doon. Oh. Sige na po. Sige na po, doon ka sa taas. Tignan natin yung pagkalat niya, sir. Opo. Ayun. Balik tayo sa taas. Okay, so ulitin natin. Itong portion na to, ito na mismo yung dryer. Ito yung mechanical dryer. Ito yung Pag mechanical umulan, dryer.
So ito, pag ginagamit to, puno ng dahon ito. Puno ng dahon na dito po yan. No? Yung Makapal na makapal, sir. Yan, oo. Ang dami mo talagang idadry. Opo, oo. So yun, most of the time, ginagamit ni Sir Ray yun pag tag-ulan. Pag tag-ulan. Or kung sobra-sobra yung dahon mo, Yan, opo. na hindi kaya Kaya doon sa i-dry. drying. Oo. Okay? Ayan. So, lalatagan din Ng trapal. ng trapal. Ayan. So, lalatag na. So, normally, ang paglalatag niyan ay mga alas 6 ng umaga, sir? Alas 7? Oo. Para yung ano po, yung init niya, yung gradual yung ano, unti-unti. Pag hindi mainit na kasi mabibigla. pag bigla, yung gitna hindi rin na I see. nadadry, hindi nakakalabas yung moist. Yun. Mamaya Tapos hapon. ilang oras yan, sir? Hanggang The whole day? All day po. Tapos na yan? Tatakpan muna yan. Okay. Tatakpan muna. Pagkatapos bukas, Balik ulit. ibabalik naman ulit. So, 2 days. Yan to. Ano po, 1.5 day. 1.5 day. Ibababa po yan, tuyo na. Oh, I Yung see. lahat ng na-dry dito, baba na po yung dito. Kagaya po ito. Anong oras po nag-umpisa Kanina ng po interest? ito, 7. Kaninang umaga lang po ito. O, kanina umaga. O, hindi pa po yung ginagalaw. Gagalawin yan, pag nakita na po natin na ito, ganito na, parang tumuklap na doon sa, doon sa trapal, Aha. sa net. Saka po yan, saka yan gagalawin. Babaliktarin. O, babaliktarin. Pag ginalaw mo yan na hindi pa tuklap, ano po yan? Parang luto ang labas niyan. Grabe, no? May ano siya? May style siya. Hindi po Opo. pwedeng... Paano mo napag-aralan lahat yun? Wala, natutunan na lang namin. Along the, ano yun? Nung mag-umpisa, mga 2016, yun, doon sa mga naunang nagtatanim ng gabi, yan, nagbumotor ako. Pag may nakita ko doon sa gitna, lalapitan ko, makipagpintuhan ako, nagpipintuhan. So, ano rin, kaalaman din nila yun? Opo, oo. Matagal na sila. Ibig sabihin, kailan lang kami. Siguro, hindi pa ako pinanganak. Talaga na yung nagtatarong. Mas magagaling sila. Kaya lang yung innovation sa processing. Oo. Yun yung hindi, sa volume naman, hindi ka naman sa buyer. Ang ano naman natin ngayon ay Packaging. packaging. Ay, sorting. Sorting tayo and then packaging. Packaging. Okay. Nakatali naman. Oo. Natali naman po. Okay na to. Okay. Woo! Ang init dito. Kaya pag gusto mo magpapawis, pag umaandar po ito, pasok ka dito. Pag ako din natapon, Gabi! mag-search si Manimiya. Mabilis lang ko na picture. Sir, sandal ka dito, sir. Ay, dalawa tayo dito, sir. Diyan ka. Sir, dito. Sandal tayo, sir. Yan. Itong gabihan natin. Kailangan po kasi madilim yung storage nito. Oh. Pag maliwanag, ang bilis pong mag-brown. Oh, I see. Kailangan kahit dry siya, green. Green po. Patapos matutuyo siya, green pa din. Alright. Dito na po tayo sa sorting. So, ito na pa yung hinarvest na yung drenai, either mechanical or doon sa taas, sa yero. Isusort po nila. Ulitin lang natin. Again, ang ginagawa dyan, para yung mga maliliit na Malalaglag dahon, sila malalaglag siya sa baba. Yung maliliit na yan, anong may Binabalik po panggagamitan ba namin, yun? binabalik na namin sa farm para Organic fertilizer na.
Kaya pinapatuyo namin. Ilang kilo po yung isang sako? 15 kilos. 15 kilos? Ang dami. Oo. Pero pag ano po, minsan nagiging ano yan, 18, 19. Pag siksik na masyado. Meron kasing buyer na gusto nila per bag, 15. Para pag receive nila, yung bilang, per bag na lang mabilis po. Pero pag meron namang buyer na gusto nila, gabing 18, 19, para tipid din yung sa tracking. Okay, balik. Ano po ito? For delivery po ito. Sa Biyernes. Ito po yung mga ano namin, mga label. US po yan. Basta sa US, 5 brand yung meron tayo. Sa Europe, 4. Iba-ibang ano po. Basta yung buyer namin na mini-maintain ngayon, export, nasa 11. Palit-palitan lang sila. Ito po, Commissary sa Manila. Commissary. Oo. Mga Restaurant. Opo. Isang luto, 500 grams yung ano nila. Wow. Sinong restaurant sa mga yun? Commissary po sila yung nagsusupply. 7-Eleven. Pero bago makanak yung 7-Eleven, dumadaan sa kanila. Yung mga hot meal kung ano. Pero hindi pa nakakarating ng Bicol, Manila pa lang yung I see. pati sa mga resto sa ano. Pupunin lang ganito, monthly, minsan 2 beses. Laging ano, 600 packs. Okay. So ito naman, yung mga nakapack na at ready for delivery. Karamihan dito ay export. US, Europe, at saka mga komisary sa Metro Manila. Ganda, no? Parang may ano na siya per plastic. 500 grams po. Ilang grams po yun? 500. 500, isang ganun. 500 grams. Ang ganda ng negosyo nyo. Ano po yan? Hindi po yan vacuum. Pero pag vacuum, ganito po. Ito yung vacuum. Ito yung natikman. Ito yung binigay sa akin ni ma'am, yung vacuum. Namin. Anong advantage na naka-vacuum? Mas matagal? Mas matagal po. Tapos yung space. Dito sa ano, dito sa local, sa market, inihipan pa nila. Gusto nila bulky para madami. Eh pero sa export, gusto nila makalas ng space sa box. Mas madami. Kaya ano po yan. Pero mas matagal po yung ano niya. Yung ito siguro yung pwede namin ibenta sa Shopee. Soon, ang agribusiness Shopee account ay magiging tindahan na. So, magtitinda kami ng mga produkto na mga nafe-feature natin dito sa agribusiness. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.